Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay kung mapapansin nyo ay medyo magulo na ang ating pamahalaan. Nandyan ang kaliwat kanang pagpuna sa ating presidente at sa Quadcom at sa ating mga congressman. Marami ang nakikriticize sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa Presidente Marcos. At may nagbabadyang kudeta. Nakakabahala na. Nagpaparamdam na rin ang ilang mga general, ang ilang mga sundalo sa social media. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano punahin ang isang pamahalaan sa isang constructive at magalang na paraan. So ito guys, makinig kayo. Kapag pupuna tayo sa isang gobyerno o pamahalaan, mahalagang tumon tayo sa mga partikular na patakaran o aksyon sa halip na gumawa tayo ng mga personal na pag-atake o insulto. Mahalaga rin na magbigay ng mga ebidensya at mga halimbawa upang suportahan ang iyong pagpuna. Ito yung mahalaga kapag pupuna po tayo sa isang pamahalaan o sa isang gobyerno, kailangan meron tayong mga ebidensya, mga supporting documents. Hindi yung puna lang tayo ng puna, okay? Na walang mga ebidensya. Katulad yan, pinupuna ng sambayan ng Pilipino, si PBBM daw o si President Marcos ay bangag, adik, gumagamit ng droga. Bukod pa rito, mahalagang mag-alok ng mga alternatibong solusyon o mungkahi para sa pagpapabuti. So yan po mahalaga po na kapag tayo po ay pupuna sa isang pamahalaan o sa isang gobyerno o sa isang politiko, kailangan magbigay tayo ng mga alternatibong solusyon o mungkahi para sa pagpapabuti. Ang pamamarang ito ay makakatulong upang mapaunlad ang isang produktibo at magalang na pag-uusap. Kapag nabigo ang gobyerno na kumilos sa kabila ng mga mungkahi mula sa mga tao, maaaring humantong ito sa isang pakiramdam ng pagkadismaya o pagkabigo. At maaari nitong masira ang tiwala sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Maaari rin itong humantong sa kaguluhan, sa lipunan o mga protesta. Katulad ng mga nangyayari ngayon, kaliwat kanan, protesta. Luzon, Visayas, Mindanao, protesta. Mahalaga para sa pamahalaan na tugunan ang mga alalahanin ng mga mamamayan tulad ng mga pagbaha. Kapag mayroong bagyo, dapat yan inaalala ng gobyerno yan. Dapat yan sinusolusyonan. Mayroong pondo para sa flood control. Billion per day ang budget ng gobyerno dyan. Pero nasaan ang mga proyekto ng flood control? So walang nakikita. Kaya ang mga tao ay nadidismaya. Kaya ang mga tao ay nagpoprotesta. At kaya ang mga mamamayang Pilipino ay nawawalan na ng tiwala sa pamahalaan. Dahil sa walang aksyon, walang mga proyekto, walang progreso. Kaya dapat kumilos ang pamahalaan upang matugunan ang mga isyu, upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko.